Alam niyo mga kapatid, bago ako magsimula, sa mga nag-aaral dito, yung mga kasama ko rito sa Bride of Christ, pag-aralan niyo rin kung ano yung evangelistic approach ko ngayong gabi. Kung paano mo ipapaliwanag ito sa mga unbeliever. At ito yung magandang paraan. Nakikita kong wisest na paraan para sa mga unbeliever na mga iba, mga Catholic pa, para sa inyo to. Okay, simulan na po natin ang pagbablog. Ayan, welcome na welcome po ang mga ibang religion ngayon sa ating pag-uusapan. Hindi naman po kasi religion ang pag-uusapan natin eh. Kasi ang tanong dyan, ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Is there any life after death po ba? Sa mga hindi conscious, alam niyo mga kapatid, no, marami ho tayong bagay na busy sa mundo. Busy tayo sa buong buhay po natin. Hindi natin na napag-uusapan ng Bible. Pwede bang pag-usapan naman natin ang Bible? Ang Diyos naman. Kung nakokornihan ka kapatid, naiintindihan naman kita. Pero dapat mo kasi maintindihan, mapaghandaan to. Kasi sa kinabukasan to. Lahat naman tayo future. Okay? Future naman tayong nagpaplano sa buhay. Future to eh. Sige nga, sino dito hindi mamamatay? Sino hindi namamatay dito? Sino immortal? Oh, lahat tayo mamamatay. Yung kamatayan na yun, napaghandaan ba natin? Pastor, hindi naman totoo na pag namatay ka na, di wala na, tapos na yun. O, yun ba ang totoo? Saan yun? Okay. Kung meron man tayong dapat tanungin dito tungkol sa ating kamatayan, ang tanong, sino ba ang gumawa sa'yo? Okay? Sino bang gumawa sa'yo? Saan ka ba galing? May nagsasabi rito, Pastor, galing po ako sa sa nanay at tatay ko. Saan nang galing ang tatay at nanay mo? Oh. Saan galing? Saan? Sa manok. Tapos yung manok galing sa itlog. Tapos yung itlog galing sa manok. Walang katapusang itlog, manok. Hindi po ganun. Ayan. Pastor naman, niloloko mo kami, Pastor. Puro kakalokohan eh. Kasi nga, ang tanong kasi dito, sino bang gumawa sa'yo? Saan ka ba galing? Alam naman natin na lahat tayo ay galing sa ating manlilikha. Ang tanongin natin dito mismo yung Diyos. Diba? Yung gumawa sa atin. Alam naman natin kung mga naniniwala dito. Ito lang usapan muna sa mga nakikinig ngayon. Naniniwala po ba kayo sa Bible na ang Bible ay salita ng Diyos? Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa Bible ay salita ng Diyos, di itigil mo na lang yung panonood nito. Huwag ka na manood nito kasi hindi ka naman pala naniniwala sa Bible eh. Pero kung naniniwala ka sa Bible na ang Bible ay salita ng Diyos, mahalaga yung mensahe ngayon. Lahat po tayo mamamatay. Huwag mo sabihing bata ka, malakas pa ako. Hindi, maraming namamatay. Sumakay ka nga lang na motor, baka hindi mo alam, sumemplang ka, maaksidente ka, patay ka na. Oh. Ano yung pinagmamalaki mong bata ka? Lahat po tayo mamamatay, mga kapatid. Lahat tayo darating doon. Okay? Yung mga bagay na yan, future. Future yan, future. Ang problema sa ating mga tao, ang pinaghahandaan lang natin, yung future nga, hindi naman future talaga. Halimbawa, tinan nyo, tinuro sa atin ng kultura, yan magtapos ka ng elementarya at high school para may maganda kang kinabukasan, sabi ng mga magulang natin. Nangyari, lumaki ka, no? Tumangkad ka. Nung ikaw ay 11 years old, graduate ka. Ang height mo, 5 flat, 5 flat. Oh. Nung nag-high school ka, tumangkad ka lalo, naging 5'2". Yun, no? High school, oh. Sabi ng nanay mo, hindi, dapat ka mag-college. One time, may nag-i-invite sa'yo, Bible study, pray. Mag-prayer meeting, hindi mo dineded. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga symptom ng mga taong wala pa sa Panginoon talaga, yung nakokornehan kapag Bible ang pinag-uusapan. Yun, no? 'Di ba? Alam naman natin yun.
Naiintindihan naman natin yun kasi lahat tayo dumaanas doon. Pero the point is, one time, lalo na siyempre, lumalaki tayo. O ano nangyari nung nag-college ka na, tumangkad ka lalo, naging 5'3" ka na. May panahon ng adolescence period, tumangkad ka na, no? Sabi ng nanay mo, tapusin mo rin pagka-college, di busy ka na naman. Wala kang time. One time, nangungusap ang Diyos sa'yo. May nag-i-invite sa'yo na magbasa ng Bible, pero hindi mo pinapansin. Wala, deadma. Nung nakapagtapos ka, nagtrabaho ka na. Nung nagtatrabaho ka, nagka-jowa ka, no? Mag-asawa na. Busy ka sa trabaho mo. Nagtatrabaho ka, yung height mo dating 5'4", naging 5'2". Ay, Diyos ko. Bumalik uli yung height mo sa... Kasi nga, nangyari, nagtrabaho ka, lumiit ka tuloy. Ayan, stress sa trabaho. Ayan. Ano nangyari? Busy. Lalo ka naging busy hanggang sa nagka-jowa ka, wala kang time, no? Trabaho sa umaga, gabi, maghapon mong magdamag mong kausap mo yung jowa mo, wala kang time. One time nanay mo, na-born naging nanay mo, tapos ini-invite ka sa church. Wala kang time. Ayaw mo umaten, nakokornihan ka, ayaw mo pinag-uusapan. Kahit one time nangusapan Diyos sa'yo sa mga ka-office mate mo, pinag-uusapan ng Bible, ayaw mo, siniran ka ng Word of God, ayaw mo. Okay. Sabi ng nanay mo, mag-anak na kayo ng asawa mo, o di nag-anak ka, o pinanganak yung panganay mo, ikalawa, ikatlong panganay. Mali. Hindi pala ikatlong panganay. Hindi pala puro panganay ang anak mo. Isang asawa lang pala. Ay, Diyos ko. Nangyari sa'yo, busy ka pa rin. Kasi pinaghahandaan mo yung future. Future paghandaan yung future. Kaya nangyari sa'yo, nagkaanak ang sabi naman ng mga tao sa paligid mo, kailangan mo daw, ang purpose ng buhay mo, kailangan mo daw alagaan yung anak mo, palakihin, pag-aralin. Ganun na naman, anong cycle ng buhay, pinag-aral mo, elementarya, high school, nagtapos ng kolehiyo, matanda ka na, malapit ka na magretiro. Ang problema, yung asawa mo namatay, patay kang bata ka, nalungkot ka, doon ka na tumawag sa Diyos. Kaso, nung panahon na yon, may dumating uli sa buhay mo, nag-asawa ka uli. Nag-asawa ka ng medyo okay naman kumpara dati sa asawa mo. Time goes on, nangusap ang Diyos sa iyo doon, hindi ka nakinig. Patuloy ka ng pagpapalaki ng iyong mga anak. Nagkaroon ka rin ng anak doon sa ikalawa mong asawa. Ano nangyari? Yung asawa mo rin yun na born again, ayaw mo ng Bible, ayaw mo pinag-uusapan ng Diyos. Dumating yung time na naglakihan yung mga anak mo, nakapagtapos ng pag-aaral, tumatanda ka na hanggang sa dumating yung oras na sinabihan na ng doktor na mahina na ang katawan mo. At the age of 65, 60, mahina ka na. Mamamatay ka na, no, naghihingalo ka na, doon ka palang tatawag sa Diyos. Paano kung nangyari, hindi ka umabot sa ganun? Paano kung in the early age, patay ka na? Ang tanong, ano mangyayari sa iyo pagkatapos ng iyong kamatayan? Kasi future nga. Kasi tandaan po kasi natin, ang kamatayan po, future yan. Kasi ang sabi ko ng Biblia, no? Sabi rito sa Mga Ngaral chapter 7 verse 4, mangmangang isang taong nag-iisip ng kasayahan. Ngunit matalino daw ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Alam niyo mga kapatid, hindi naman masama ang kasayahan, pero ang sabi ng Bible, mangmang ka daw kung puro daw kasiyahan daw ang buhay mo. Pero matalino daw yung tao, wise ka daw, kapag ang isang tao ay naghahanda para sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin pala, kung pinaghahandaan ng kamatayan, so there's life after death. Kasi kung ang kamatayan mo ay ang iyong katapusan, bakit kailangan pang paghandaan ng iyong kamatayan? End of
your life na. Pero ang tanong dito, bakit kailangan paghandaan ng kamatayan? So binibigyan tayo ng hint ng Bible na there is life after death. Ngayon, dito ngayon papasok ang tanong, meron bang tinuturo ang Bible na there is life after death? Okay? At syempre, meron naman tinuturo ang Bible at ito nga yung tinuturo ng ating Panginoong Hesus mismo. Kung meron man tayong dapat tanungin dito, si Kristo mismo, yung Diyos na nagsakatawan tao, na namatay sa krus ng Kalbaryo. One time, gumawa siya ng isang illustrative pero truth, katotohanan, na there's life after death daw. Ngayon, basahin natin to. Nakalagay po yan sa Lucas chapter 16, verse 19 to 31. Ang sabi rito, no, mga kapatid, bibigyan ko na lang kayo ng brief na paliwanag o kwento. Hindi ko na babasahin lahat. Okay. Okay, Luke chapter 16 verse 19 to 20. One time si Jesus Christ nagkwento siya. Sabi niya, meron daw may isa dong mayamang laging nagdaramit na mamahalin at saganang-sagana ng pagkain araw-araw. Post muna tayo, context. Exegesis tayo by context basahin natin. Sinong kausap ni Kristo rito? Mga Hudyo. Anong panahon ito? Panahon ito na hindi pa siya namamatay. Pero nabanggit dito yung word na after ng iyong kamatayan, merong next. Na ang ala natin, walang next. Pero kung naniniwala tayo sa Bible, naniniwala tayo kay Christ, siseryosohin natin tong topic na to. Okay? Okay, so sabi rito, no, meron daw mayaman na sagana araw-araw. Okay, one, meron daw mayaman. I-type natin. I-type. Wait lang. Wait. Type natin para maganda yung ating presentation. Okay, number one, may mayaman. Okay. Hindi nga lang alam kung sino yun. Okay, tingnan natin. Verse 16, 20 pala. May isa naman pulubi na nagangalang Lazaro na tadtad ng sugat ng katawan at nakahiga sa pintuan ng mayaman. Bakit meron daw pulubi na ang pangalan ay Lazaro? Okay. Number two, may pulubi o mahirap. Pero pinangalanan Lazaro. Okay? O ano nangyari? Si Lazarus. Itong si Lazarus, guys, hindi ito yung kalaban ni Eugene. Hindi kalaban ni Eugene. Wala siya sa Ghost Fighter. Ayan, mamimiloso po sa akin. Okay. Sabi rito 21, sa hangad na matapunan man lamang namumong nahuhulog mula sa papag na mayaman, andoy nilapitan siya ng aso, dinilaan ng sugat. Kasi nga yung mahirap na itong si Lazaro nakahiga doon sa may pintuan ng mayaman, dahil nanghihina na yung sugat daw ng kanyang katawan ay dinilaan ng aso. Ano nangyari? Na rabies. Bakit? Ano nangyari? Sabi, namatay ang pulubi. So namatay daw si Lazaro. Ganito na lang nga. Lazaro. Mayaman Lazaro. Si Lazaro namatay. Ano nangyari sa kanya? Okay, ano nangyari sa kanya? At siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit. Ayan guys, after palang mamatay, may susundo pala sa'yo kagaya na nangyari kay Lazaro. Dinala siya sa langit. Nung namatay siya, dinala sa langit. Okay. So, ano nangyari naman sa mahirap? Namatay naman daw yung mayaman. After nung... tapos binigyan daw ng parangal sa langit di maganda yung buhay ni... Di ba pala tapos ang buhay doon? Pag namatay ka, may next pala. Kasi, malinaw dyan, yung pulubi daw namatay, si Lazaro. Pero, dinala siya ng anghel. May magsusundo pala sa'yo. Sa piling daw ni Abraham. Tapos, ano naman nangyari sa mayaman? Namatay. So, ang sabi diyan, namatay ang mayaman. Sa gitna ng kanyang pagdurusa,
sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So namatay si mayaman, nakita niya si Lazaro kasama si Abraham, magkalayo sila ng konti. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Bakit? Ano nangyari? Ba't maawa? Sabi niya, utusan daw niyo po si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain daw yung kanyang dila. Bakit? Bakit kailangan basahin ng kanyang dila? Ano ba yung sitwasyon ng mayaman? Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. May apoy. Yung pinuntahan ng mayaman naman ay apoy. Or play or lugar. Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mo nagpasasaka nung buhay ka na sa lupa at si Lazaro na may nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon maligaya na siya rito. Samantalang ikaw naman ay nagduro sa dyan. Yan ang example ni Christ. Yung mayaman daw, agad-agad ng buhay nung nabubuhay. Tapos si Lazaro naghihirap. Pero ngayon, sabi ni Abraham, sinumbatan siya, Oy, alalahanin mo na nabubuhay ka sa lupa. Ganda-ganda ng buhay mo. Ngayon, ikaw naman nagdudusa. Baliktad na ang mundo ngayon. Si Lazarus naman, ang maganda ang buhay dito. Okay, so, yun nga. Ito na yung ating idea. Yung mayaman namatay, napunta sa lugar ng apoy. Alam na natin kung saan to. Si Lazarus naman, dinala sa langit. Langit ang nilagay eh. So, ibig sabihin mga kapatid, ang observation dito, pag talaga namatay ka, may next talaga, may kasunod. Real time to sinabi ni Christ. Hindi to after final judgment hindi. Real time. Patutunayan ko sa inyo bakit real time to mga kapatid. Sabihin ng iba, Pastor nung namatay si Lazarus, after noon, final judgment, malayo pa sa future pa. May gap yan. Yan yung panahon na nabuhay siya. Tapos yung mayaman naman, nasa impyerno na. Sabing ganun. Yung ba sinasabi ng context? Ay, si Jesus ka. Tingnan natin yung context. Ano ba sinasabi ng context? So sabi rito, sabi ni mayaman, kung gayon po amang Abraham, pinapakiusap ko po, may request na naman tong si mayaman, pinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro. Saan daw papupuntahin si Lazaro? Sa bahay ng aking ama. Kung ito ay final judgment, ano yung senaryo na pinapupunta siya sa bahay ng kanyang ama? At sabi rito, at sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin niyo po siya upang sila ay bigyan ng babala upang hindi sila humantong sa dahong ito ng pagdurusa. So ibig sabihin, ang timeline nito, buhay pa yung mga kapatid niya at saka yung magulang niya at pinagmumulto nga parang pinagmumulto, parang si Lazaro pumunta daw sa daigdig ng mga buhay. So ibig sabihin, real time to mga kapatid, na once na namatay ka, may ibang dimension ka na mapupuntahan, langit at impyerno, habang may nabubuhay sa daigdig. So ibig sabihin, after ng kamatayan talaga, hindi pa to future. Once you died, judgment, nakalagay naman yun, di ba? Once you died, mayroong next kagad, immediately. Kaya nga lang dalawa ang pupuntahan mo. Yung mayaman daw napunta sa lugar ng apoy ng impyerno, yung si Lazarus naman nasa langit. Okay. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang sinulat ni Moses. Bakit sinabi ito ni Abraham? Kasi sabi ng mayaman, papuntahin niyo po si Lazaro, pagmultuhin niyo po si Lazaro sa bahay ng aking ama para warningan sila. Sabi naman ni Abraham sa kanila, nasa kanila yung sinulat ni Moses at propeta, yun ang kanilang sundin. Sundin daw nila yun, yung mga nakasulat daw sa libro o yung mga sinulat ni Moses at mga propeta. Ngayon ang tanong, sa panahon natin ngayon, ano ba yung technically sinasabing sinulat o yung libro? Kasi Old Testament to, obviously, pag sinabing Old Testament to, ang tinutukoy nila, yung Bible. So ano mensahe dito sa panahon natin ngayon, parang sinasabi ni Abraham na, bagbasa kayo ng Bible, nandun daw yung solusyon para malaman mo kung di ka mapunta dito. Okay? Bagamat ang context nito ay Old Testament passage, pero mga kapatid,
Alam naman natin yung mga sinulat ng mga propeta ay Bible po yan. Kaya ang sabi sa kanila ni Abraham, Abraham's warning, Abraham's warning, uh, read the Bible. Oh, common sense, Bible yung binabanggit. Sa panahon natin ngayon yung pangungusap. May, pag after you died, you will go two things or two places, heaven or hell. Ngayon, para hindi ka mapunta ng hell, ang warning ni Abraham, read your Bible. Sa panahon po natin ngayon, ang Bible po ay nandun lamang sa ano lang, altar lang, kinakandilaan yung iba. Hindi binabasa. Ah. Mahabang panahon mga kapatid sa mga napapakinig nito, hindi natin binabasa ang Bible. Nandiyan kasi yung solusyon para hindi ka mapunta ng impyerno once you died. Kung talagang nagsisecure tayo ng security ng ating kinabukasan, sinasabi ng Biblia na ang kamatayan mo ay hindi pa yan ang katapusan mo. Simula pa lang yan ang totoong buhay. Kaya pag namatay ka, mamili ka, heaven or hell. Okay. Sa nakipagdebate pa tong mayaman na to, sabi ng mayaman, ay hindi po sapat daw yun. Sabi hindi raw sapat daw yung Bible. Ngunit kung may magpapakita daw sa kanila ng isang patay na muling nabuhay, magre-repent daw sila. Sabi ng mayaman, hindi Abraham, hindi sapat yung Bible. Tingnan nyo na lang, baka maganda siguro kung may mabuhay na lang. Ang sabi naman ni Abraham, kung ayaw nilang sundin daw yung Bible o yung propeta, yung sunod ni Moses, hindi rin nila paniniwalaan kahit isang patay doon na muling nabuhay. Totoo naman po yun, di ba? Walang maniniwala nang sinasabi na, ako'y namatay ako after 3 days o after few hours. Nakakita ako ng impyerno, etc. Nakita ko si Jesus. Walang maniniwalang ganun sa panahon natin ngayon. Manood kayo ng mga YouTube, mga ganyang testimony, may naniwala ba? Hindi. Kaya tama si Abraham, sapat na yung Biblia. Ngayon ang tanong, parang ang conclusion dito, sapat ang magbasa ka ng Biblia para hindi ka mapunta sa impyerno. Yan ang big idea. Okay? So sa kwento ni Jesus Christ at sa tinuturo ng ating Panginoong Hesus, sinabi mismo ng Bible, kung ang Bible ay pinaniniwalaan natin, malinaw dyan na there's life after death. May mapupunta sa langit at mapupunta sa impyerno after ng kamatayan. Tapos ang warning ni Abraham para hindi sila mapunta ng impyerno, magbasa ng Biblia. Okay? At ang big idea niyan, sapat ang magbasa ka ng Biblia para hindi ka mapunta sa impyerno. So, ang ibig sabihin, ito yung ating tanong. Saan sa Bible para hindi ka mapunta sa impyerno? Okay. Tingnan mo, sulat natin. Ang tanong naman, saan sa Bible para di ka mapunta ng impyerno? Okay. Ang tanong pa, sino ang mapupunta sa impyerno? So tanungin natin yung Bible, saan sa Bible para hindi ka mapunta sa impyerno? O sino yung mapupunta sa impyerno? Nagigess nyo yung logic mga kapatid na pinag-uusapan natin sa mga nakikinig. Hindi ko na patatagalin pa. Ngayon, meron akong gustong ipakita sa inyo. Merong good news at merong bad news ang sinasabi ang Bible. So, unahin muna natin yung bad news bago yung good news. Ano ba yung bad news? Ito in the entire Bible verses, ang bad news po ay ganito. Lahat tayo ay mapupunta sa impyerno. Lahat tayo. Pastor, yung mga bading buba mapupunta sa impyerno? Lahat. Pastor, yung mga LGBTQ, mga manginginom, lahat. Ibig sabihin pati ikaw. Kaya wala tayong pagmamalaki talaga.
Originally, ang tinuturo ng Bible, lahat tayo mapupunta sa impyerno. Pastor, patunayan mo sa akin na bigyan mo ko ng Bible verses na nagpapatunay na lahat talaga tayo ay mapupunta sa impyerno. Gusto niyo ng proof? Isang verses muna tayo. Romans chapter 5, verse 12. Ang sabi rito, no? Sabi diyan, ang kasalanan, binanggit yung kasalanan, ay pumasok daw sa sanlibutan. Yung kasalanan daw ay pumasok daw sa sanlibutan sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ng isang tao. Alam naman natin by context, ang pinag-uusapang tao dito ay si Adan. Yan, si Adan. At sa at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Pag sinabing kamatayan, spiritually death, ayon sa context na to, na ibig sabihin, lahat tayo talaga ay mapapalayo sa Diyos. Pag sinabi yung kamatayan, sa panahon ng iyong kamatayan, mahihiwalay ka sa Diyos. Kagaya na nangyari dito sa illustration natin, kapag ikaw ay nahiwalay sa Diyos, dito ka sa pupuntahan ng mayaman, sa lugar ng apoy. Yan yung kamatayan. Siya, Lazarus, iba, nung namatay siya, hindi kamatayan ng kanyang napuntahan, kundi buhay na walang hanggan. So ang binabanggit talaga dito, ay mapupunta ka ng impyerno. Ang lahat ng tao ay mapupunta talaga ng impyerno. Bakit? Dahil dito, dahil sa kasalanan na ito. Kasalanan nino? Kasalanan ni Adan. Ano ba yung kasalanan ni Adan? Sumuway siya. Ibig sabihin, itong verse na ito nagpapatunay na lahat tayo ay under ni Adan, lahat tayo ay nagkasala at mapupunta tayo ng impyerno. So, kung tatanungin mo ko, kung sinasabing sino mapupunta na impyerno, lahat po tayo. Mga kapatid, sa mga oras na ito, marami na pupunta ng impyerno. Walang kaalam-alam ang sanlibutan. Walang kaalam-alam yung mga tao. Ang tao, busy-busy sa kanilang buhay. Wala silang time para magbasa ng Biblia para malaman nilang katotohanan. Okay. So, Pastor, ano ibig mo sabihin, Pastor? Ito pa isa pang bad news na sinasabi rin ng Biblia. Sabi rito, Romans chapter 3 verse 10, sabi rito, no, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala ni kahit isa. Okay, hindi tayo pumasa. At sinabi sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat. Pastor, kasama ba ako? Lahat nga eh. Pastor, kasama ka ba? Lahat, kasama tayo. Kasama ako. Lahat tayo nagkasala at walang nakakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Okay. At isa pang bad news, Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Sabi nung unay, patay kayo sa inyong pagsuway at sa mga kasalanan. Sinunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito at nagpailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan na espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. At ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan sa pag-iisip. Kaya sa likas ng kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Originally talaga ang tao po, ang Diyos puot na puot sa tao. Ay ano? Bakit tayo mapupunta sa impyerno? Napupuot ang Diyos sa atin. Puot na puot. Bakit? Dahil sa ating kasalanan. Kaya we are deserved to go to hell. Okay. Pastor, ang tanong, paano yan, Pastor? Ano mangyayari sa atin? Kung lahat tayo mapupunta na impyerno, ano ang gagawin natin? Okay. Kasi nga, malinaw na dahil sa kasalanan, sulat nga natin. Okay. So, ang big idea, mapupunta sa impyerno ang tao
dahil sa kasalanan. Pastor, ano ba ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, ito ang dahilan, kasalanan, lahat tayo nagkasala. Ngayon, Pastor, ibig sabihin, Pastor, kung yung kasalanan na yan ay mawala, lahat ba tayo maliligtas? Logically, yes. Kasi ito daw yung dahilan daw natin, itong kasalanan na ito. Yan daw yung dahilan kung bakit daw tayo mapupunta ng impyerno lahat ng tao dahil tayo daw yung makasalanan. Okay. Huwag na natin pagtalunan kung hamartiya ba yan o hamartano. Pag sinabing kasalanan, dalawa yun. Hamartiya at hamartano, iisa lang. Isang tinatawag na hamartiya, yung tinatawag na noun, at isa yung verb, kasama lahat. Pag sa kasalanan, kasalanan. So, Pastor, ngayon ang tanong, kung ang kasalanan ang magdadala sa atin sa impyerno, ano ang solusyon para mawala ang kasalanan? Okay? So, para mawala ang ating kasalanan, ito ang sagot. Kung tatanungin natin ang standard ng Bible, ito po yung sagot eh. Romans chapter 6 verse 23, ang linaw. Sabi rito, no, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Post tayo. Sa mga nakikinig ngayon, ibig sabihin kailangan nating mamatay para mabayaran yung ating kasalanan. Kailangan may mamatay o mamatay ka. Ang problema, ibig sabihin, Pastor, pag namatay ako physically, mababayaran ang aking kasalanan. Physically, yes, you will be paid. Kailangan daw may mamatay. Huwag na natin pagtalunan pa kung ano yung kamatayan dyan. Basta ang pinag-uusapan po dyan, physically dead, kailangan kang mamatay. Physically dead po yan. Ayon sa context. Pastor, ibig sabihin, kung mamamatay ako ngayon, bayad na. Oo, bayad na. Kaya nga lang, ang tanong, kaya mo bang mabuhay na maguli? Kasi ang problema, pag namatay tayo, hindi naman tayo mabubuhay na maguli. Paano ka maliligtas? Namatay ka nga, bayad ka nga. Kaya nga lang, hanggang ang buhay natin, hanggang dun lang eh. Hindi tayo nabuhay na maguli. So hindi mo rin kaya. Yun ang dahilan kung bakit hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Bakit? Kasi hindi natin kayang mabuhay na maguli. Hindi natin, o yung tinatawag na resurrection, hindi natin kaya to. Kaya nga mga kapatid, magpakamatay nga dito. O sino yung may kaya? Kaya nyo ba mabuhay? Sumagot nga kayo mga kapatid. Ito lang, pilosopong sagot lang naman. Okay lang sa akin. Pag namatay po ba kayo, kaya nyo mabuhay na maguli? Sino man dito ang... Hindi. Hindi po. Hindi po, Pastor. Hindi po, Pastor. Hindi Hindi po, Pastor. Wala pong... Salamat po sa mga sumagot. Salamat po sa inyong partisipasyon. Tama, hindi po natin kaya. So, ibig sabihin, no one is qualified. Kaya nga ang sabi, di ba, everybody shorts to the glory of God, wala. Ngayon, Pastor, nakakaiyak naman ang sitwasyon natin. Kung lahat tayo mapupunta ng impyerno, nakakalungkot. Talagang nakakalungkot talaga. Pero alam nyo mga kapatid, meron namang good news. Ito na yung good news. Ano yung good news? Ang good news, may nagbayad ng ating mga kasalanan. Guys, palakpakan natin kung sino man to, may nagbayad daw. Palakpakan natin kung sino to. Yan ang good news. Hindi natin kaya mga tao. Hindi natin kaya mabuhay na maguli. Pero may nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. Hindi natin kaya yan, mga kapatid. May nagsakripisyo, mga kapatid. Gusto niyo makilala kung sino siya? Pag-aralan natin kung sino yung nagbayad na yan. May nagbayad daw ng ating kasalanan eh. Medyo naiyak ako doon, mga kapatid. May nagbayad eh. Sino yung nagbayad? Sabi rito, no? 1 Corinthians
chapter 15, verse 3. Alam niyo kung sino yung nagbayad? Sabi rito, sapagkat ibinigay ko sa inyo, napakahalagang turo daw ito mga kapatid, itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko. Ano daw yung katuruan na yun na dapat natin maintindihan officially? Si Kristo'y namatay. Totoo naman, di ba namatay si Kristo? Pinako siya sa krus. Ito yung tinutukoy doon. Ano daw? Ba't daw siya namatay? Dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay. Yun yung nagbuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. So ano ang ginawa ni Kristo? Meron pala si Jesus Christ. Siya yung Diyos na nagsakatawan tao. Kailangan niya magsakatawan tao kasi walang makakapagligtas sa tao kundi ang Diyos lang, kasi ang Diyos lang ang may kakayanang mabuhay na maguli, kasi yung tao hindi kaya mabuhay pag namatay eh. Mababayaran mo nga yung kasalanan mo dahil sa iyong kamatayan pero hindi ka naman mabubuhay na maguli, mapupunta ka pa rin ng impyerno. Iyan yung naging problema. Pero yan, sinusyonan ng Diyos yan. Yun yung dahilan mga kapatid kung bakit si Kristo pinahintulutan ng Diyos na mamatay ang kanyang sarili sa krus. Para sa pagkabuhay niya maguli, babayaran ng ating kasalanan. Okay? Linawin natin paano niya binayaran paano pa niya binayaran. Kung baga sa pag-usapan natin, paano siya naglabas ng pera para bayaran tayo. Metaphor lang yung pera mga kapatid. Paano siya naglabas? Matthew chapter 26 verse 28. Ang sabi rito, 27, ito yung panahon na nagiinuman sila sa Last Supper. Ito sinabi niya, no? Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at binigay sa kanila yon. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Sabi sa Bible, ang buhay daw ay nanggagaling daw sa dugo. Nabubuhay ang tao dahil sa dugo. Kung wala kang dugo, hindi ka mabubuhay. Pero ang binabanggit ni Christ dito, yung kanyang dugo daw. Kasi hindi yung kanyang buhay eh. Sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Anong purpose? Ano yung purpose ng kanyang dugo? Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Hindi lahat, kasi yung marami, ibig sabihin konti lang tatanggap ito, kaya marami lang, hindi lahat. Hindi naman sinasabing kapatawaran ng kasalanan ng lahat. Ibig sabihin, konti lang makakasumpong nitong idea na to. Yung dugo raw ay mabubuhos daw sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Ibig sabihin mga kapatid, yung dugo ni Kristo, kaya pala siya nung pinako sa krus, nagbubuo siya ng dugo doon. Yung pala yung buhay niya, binigay niya para bayaran ng ating kasalanan. Kasi yung kasalanan nga yung problema. Nanama na natin kay Eva Tadan. Kasi sa Old Testament, para ang mga Hudyo ay pag may silang kasalanan, kailangan nilang magpatay ng tupa. Ang tawag doon sacrificial lamb para magbayad ng kanilang kasalanan, pero pansamantala lang yun. Yun ang Old Testament. Ang Bible may Old Testament and New Testament. Yung Old Testament ganun. Para mabayaran ang kasalanan mo, kailangan magpatay ng tupa. Pero alam niyo yung ginawa ni Christ? Ano ang ginawa sa bagong tipan? Sa bagong tipan naman po, dahil binanggit dito bagong tipan, di ba? Yung kanyang dugo ay magbubuhos para sa kapatawaran ng marami. Ngayon ang tanong, ano yung connect naman nito sa bagong tipa, sa lumang tipan na merong tupang namamatay? Ang sabi, ang linaw uli ng Bible verse, John chapter 1 verse 29, ano daw si Kristo? Basa.
Sabi rito, no, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus. Nakita niya na lumalapit sa kanya. Ano sabi niya? Tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kinakanta natin to sa Catholic. Yun ang meaning nun. Siya pala yung bagong tipan, siya na yung kordero. Ganyan yung kanyang way ng pagbayad ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, yung blood atonement, yun ang magliligtas. Kaya isang malaking kalokohan na ang magliligtas sa'yo ay yung reliyon, yung mabubuting gawa mo. Hindi. Hindi yun ang magliligtas sa'yo. Kasi ang magliligtas sa'yo, kapatawaran ng iyong kasalanan kasi may kasalanan ka. Kaya isang malaking kalokohan na pagpasok sa reliyong pagpasok kung saan sang iglesia ka pumasok. Hindi doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan mismo, kailangan may magpatawad ng kasalanan mo dahil mapupunta ka ng impyerno dahil sa iyong kasalanan. Wala naman tinuturo sa Biblia ng kapatawaran ng kasalanan ay pagpasok sa reliyon. Ang kapatawaran ng kasalanan natin para mapatawad, si Kristo. May ginawa siya. Ngayon, ang tanong, paano mo kukunin yung kabayaran na yon? Paano mapapunta sa iyo? Si Kristo namatay sa krus para bayaran ng ating kasalanan. Ang pangalawang tanong, paano mo kukunin ang kabayaran na yon? Marami nagsasabi, pabaitan lang naman yan para makuha mo yung kaligtasan na yon. Marami nagtuturo ng religion, maging mabait ka lang para ikaw ay maligtas. Sounds good. Yan din ang tinuturo ng Buddhism. Yan din ang tinuturo ng ibang religion. Magpakabait ka para maligtas ka. Kaya nga lang, ang problema, may binabanggam verse. Kasi ito raw, sabi nila, ito yung mga false hope, no? Ito yung mga false hope. Ano yung false hope? Ito yung false gospel. Okay? Ito yung false gospel. Ang gospel nila, good works para ma-save. Mabubuting gawa. Ang tanong, papasaba sa Diyos yan. Papasaba sa Diyos ang good works mo. Okay. Papasaba yun. Maliwanag sa Isaiah chapter 64. Ano daw yung mabubuti? Sa mata ba ng Diyos, yung mabubuting gawa ba natin, kaaya-aya ba yun? Kung wala kang Kristo, kaaya-aya ba yun? Basa natin. Sabi sa Isaiah chapter 64, alam na ito na iba Verse 6. Sabi rito, no? Lahat tayo ay marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ang katulad. Nalanta tayong gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin at ating kasamaan. Basura sa mata ng Diyos, basahan sa mata ng Diyos ang pinagmamalaki mong good works. Marami sabihin ng iba, ba't ka nandito? Napunta ako dito kasi mabait ako Hindi ako umiinom. Birbira lang ako uminom. Birbira. Ayan. Hindi ako mapupunta sa impyerno kasi wala naman akong masamang ginawa sa aking kapwa. Mabait naman ako. Kaya mapupunta ako doon. Kasi kung ganyan, kung pabaitan, sa mabubuting gawang kaligtasan, di maraming mayabang sa langit. Ba't ka nandito? Napunta ako sa langit kasi ang bait-bait ko. Pero hindi po yun ang kaligtasan. Saan sa Bible ang kaligtasan?
Basa tayo. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ang sabi rito, paano daw ba tayo maligtas? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Ibang version basahin natin, no? Sapagkat sa biyaya, grace, kayo ay naligtas sa pamamagitan daw ng ano? Ng pananampalataya. Ang kaligtasan pala ay biyaya. Pag sinabing biyaya, regalo. Balik tayo sa verse, no? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Papaano? Sa pamamagitan ba ng gawa? Ng religion? Hindi. Sa pamamagitan daw ng pananampalataya. Or in the other word, sa pamamagitan ng pagtitiwala. Okay. Pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob, no? Regalo daw yung kaligtasan. Ayan, lino, letra por letra, oh. At hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, walang galing sa iyo. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, sablay, papasabad sa Diyos ang good works mo. Hindi. Hindi good works ang magliligtas sa iyo. Kaya wala kang dapat ipagmalakihan sino man. Kasi maraming ang mayayabang sa langit. Ngayon, kapag ang kaligtasan ay libre at nakumtam nito sa magitan ng pananampalataya sa gawa ni Kristo, iisa ang sasabihin sa langit, huy, manginginom ka. Huy, babaero ka. Huy, walang iya ka. Huy, mamamatay tao ka. Paano ka napunta dito? Alam mo ang sasabihin ng mga tao, nandito kasi ako. Kasi niregaluhan ako ng kaligtasan yung nakaupo doon sa trono na ang pangalan ay si Jesus. Sinanaitaas ang ating Panginoong Hesus sa langit kapag libre ang kaligtasan, palakpakan natin si Lord. Libre nga eh. Ibig sabihin, Pastor, aabuso tayo sa kasalanan. Di mabuso ka, tingnan natin kung mangyari sa'yo. Mangaliwa ka sa asawa mo, kung di ka mademanda, makulong, mapaya, ma-iskandal, matulpo. Sige, abuso pa more, abuso. Kailangan mong gumawa na mabuti. Kasi bakit? Ang sabi sa verse 10, iukol na, tapos daw natin maligtas sa magitan ng biyaya, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa ating pamanguna. Ibig sabihin, niligtas tayo ng Diyos sa magitan ng pananampalataya at pagkatapos pumaligtas, magbubunga ito ng kabutihan. So, ibig sabihin, ang tinuturo ng religion, good works, ito ay false. Good works is equal to be para ma-save. Wherein ito yung mali. Okay, malaking X, mali. Ang tinuturo ng Bible, faith first, faith to Christ, then you will be saved. Then after you will be saved, magbubunga or magiging good works will follow. Yan yung logic Yun yung tinuturo ng totoong gospel. Ito yung true gospel. Ito nasa baba. True gospel. Ito yung mga false gospel. False gospel ito. Na ang good works para maligtas ka, mali. Ang totoo niyan, may good works pa rin. Kaya nga lang, ang kaligtasan ng topic dito, manampalataya ka kay Kristo and you will be saved. Saan yun? Ito, pananampalataya daw Naligtas kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ano yung kagandahang loob ng Diyos? Yung namatay siya sa krus. Kayo ay naligtas, kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, ang gagawin mo lamang is what? Panampalatayanan mo. Kaya dito yung mag-faith to the finished work of Christ, may ginawa si Christ, you will be saved and then good works will follow. Okay. So ano ang big idea?
Ang kaligtasan po ay sa magitan ng pananampalataya. So paano mo kukunin ang kabayaran na yon? Isa pang verse. Ito na, mga common na verse. John chapter 3 verse 16. Ang sabi rito, no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ng target, hindi sa mga Hudyo. Ang sabi diyan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Alam naman natin ang ginawa ni Kristo sa krus, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ano daw? Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, hindi ka mapapahamak, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan kagaya na nangyari kay Lazaro, napunta ng langit. Ito pala yun. Kaya totoo yung pinag-uusapan natin na there's life after death. At para hindi ka mapunta sa impyerno, read your Bible kasi nasa Bible daw yung idea para maligtas ka. Ngayon ang tanong, saan sa Bible para hindi ka mapunta sa impyerno? Malalaman mo doon na ang tao pala mapupunta sa impyerno, pero ang solusyon sa kasalanan, yung ginawa ni Kristo, may nagbayad ng kasalanan mo. Ang gagawin mo, tanggapin yun sa pamamagitan ng pananampalataya para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. So ano ang big idea? Panampalatayanan mo yung ginawa ni Kristo sa krus. Wait lang mga kapatid. Ano ang big idea? Simple lang. Anong gagawin ko, pastor? Ano gagawin ko? Ito ang gagawin mo. Magtiwala. Ito yung totoong gasal. Magtiwala ka sa ginawa ni Kristong pagbayad ng ating kasalanan noong namatay siya sa krus at nabuhay na muli. Guys, eto, magtiwala ka. Magtiwala ka. Magtiwala ka, sabi. Pastor, ano gagawin ko kung magtitiwala ko? Paano ko gagawin yung magtiwala? Ano gagawin ko? Wait lang mga kapatid. Guys, wait na mga kapatid. Okay, so anong gagawin mo? At ito isang beses mo lang gagawin. Sabi sa Romans chapter 10, verse 9, dito ka na magde-declare. Ito yung declaration mga kapatid. Magsasalita ka ng pananampalataya. Sabi sa Bible, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya sa Kanya, na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Hindi to araw-araw, isang beses mo lang itong gagawin sa tanang buhay mo dahil ito ay pananampalataya. Ano daw? Sapagkat sumasampalataya ang tao sa magitan ng kanyang puso at gayon pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa magitan ng kanyang labi at sa gayoy ay maliligtas. You need to confess it right now. So ano ang big idea? Anong gagawin natin? Magpe-pray tayo, yung mga gustong maligtas ngayon. All we have to do is to confess para kailangan magkaroon ka ng faith. Ito magbubukas ng iyong pananampalataya para maligtas ka, para makamtam mo yung ginawa ni Kristo, maging effective sa iyo. We must confess it right now. Yung pagbigkas mismo ng salita, kundi yung ang element po ng passage na ito ay hindi po yung pagbigkas ng salita, kundi yung pananampalataya ng puso mo kay Kristo. Kailangan mo sabihin yun. Yung confession po ay outward expression po ng faith na meron ka sa loob. Nananampalataya ka nga si Kristo ay pinatawad ng iyong kasalanan, na may kakayanan siyang patawarin ng iyong kasalanan para paano mangyayari yon? Mag-pray daw tayo. Confess.
Kaya mga kapatid, ikaw kapatid ay kinakausap ng Panginoon ang gusto mo maligtas ngayon, sumabay ka sa aking panalangin ngayon, mag-confess tayo ng ating pananampalataya at naging malinaw na sa atin ngayon na ang kaligtasan ay pananampalataya lamang sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus nung siya ay namatay sa krus para bayaran ng ating kasalanan. Okay? So manalangin po tayo, yung gustong sumabay sa panalangin na to, seryosohin mo itong panalangin na to, ito ang araw ng iyong kaligtasan. Ito yung araw na yon. All you have to do, let us pray and confess and declare to your life na meron ng kaligtasang ginawa si Kristo sa iyong buhay at ito'y isang beses lang mangyayari. At ang tawag dito ng iba ay parang, tinatawag ng iba rito ay sinner's prayer. Let us pray. Sabihin mo, Panginoong Yesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Naiintindihan ko na po ang gospel. Na ang gospel na ito, may kakayanan ka at ikaw lamang ang may kakayanan nito na bayaran ng aking kasalanan mula pagkabata hanggang sa kinabukasan sa future. Panginoon, patawad po sa lahat ng aking kasalanan, sa lahat ng aking mga nagawa mula pagkabata hanggang sa mga susunod na panahon. Nananampalataya ako at binibigkas ng aking labi na ikaw ay may kakayanang patawarin ng aking kasalanan noong namatay ka sa krus. Pinananampalatayanan ko to ngayong oras na ito at tinatanggap na ang kaligtasang ginawa mo na noong una. Kaya ngayon, nagdedeklara ako sa buhay ko ngayon na ako'y pinatawad mo na, ako'y naligtas na. Ako, Panginoon, ay may buhay na walang hanggan. Salamat po ng marami, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aking pinanampalatayanan na noon pa may nakasulat na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po'y aking pinanampalatayanan. Nananampalataya ako. Ako'y ligtas na. I declare that I am saved. Dinedeklara ko sa aking buhay ngayon na ako'y pinatawad mo na, ako'y ligtas na. At mamumuhay po ako na may pagtitiwala lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kapatid, kung ikaw ay sineryoso mo yung panalangin na ito, you are totally saved ayon sa Bible. Ganun lang po kasimple yun. Wala ng mga kwitis-kwitis, wala ng mga para-parada, wala ng mga kung ano-anong seremonya. Madali pong kausap ang Diyos. Kung sineryoso mo kapatid, ang panalangin na yon, 100% you are saved. Okay? So ito yung pangako ng Diyos sa mga taong ligtas. Ang sabi, no? Ang sabi sa John chapter 10, ito yung pangako ng Diyos sa mga naligtas ngayon. Sabi sa John chapter 10, verse 29, ito ang sinasabi. Ano ang pangako ng Diyos sa mga taong ligtas na? Sabi, ang aking Ama ay nasa Kanya, ay siyang nagbigay nila sa akin ay lalong dakila sa lahat. Ang ibinigay sa akin ng Ama ay higit sa lahat at hindi sila maaagaw nino man sa aking Ama. Sinabi pala sa 10:28, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Binigyan ka na ngayon ng buhay na walang hanggan, kapatid. Iyon ang sabi ni Kristo. At ang pangako sa iyo ng ating Panginoon, kailanman hindi ka mapapahamak at hindi ka maaagaw sa akin nino man. Sinabi sa NIV, sabi, and I give you eternal life and they shall never perish. No one can snatch you out of my hand. Ibig sabihin ng pangako ng Panginoon, hindi mawawala ang iyong kaligtasan.
Hindi mawawala ang iyong kaligtasan. Tapos hawak ka pa ng Ama. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my hand. Kaya kapatid, huwag kang mag-aalala, secure ka na. Kung sineryoso mo yung panalangin ngayon, secure na ang iyong kaligtasan at hindi ka maaagaw ninuman sa kamay ng Diyos. Yun lamang po ang aking masasabi ngayon. Patuloy lang po tayo sa pag-aaral. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, sa mga nag-aaral dito, mga kapatid, yun po ang tamang evangelism. Kung meron kayong isang oras na pagtuturo, magandang example tong nagawa natin. Okay? Effective to kasi tumbok to eh. Kumbaga sa dark, bullseye. Kasi simple lang naman ang issue, mga kapatid, ang tao mapupunta sa impyerno dahil sa kasalanan. Anong solusyon? Kailangan mawala yung kasalanan. At tinuturo ng Biblia, si Kristo lang makakagawa nun. Si Kristo lang nakagawa nun. Kasi siya lang naman yung namatay na muli nabuhay. Meron bang nabuhay? O si Muhammad namatay, nabuhay ba? Hindi. Si Buddha namatay ba? Patay. Hanggang ngayon, lahat sila patay. Si Kristo lang yung nabuhay. Kaya si Kristo lang ang tanging daan natin. Walang makakagawa nun, okay? So maraming salamat po. Sana may matutunan po kayo sa mga nakinig na ligtas. Ito na yung buhay at sa mga Kristiyano dito na mga kasama ko rito sa church. Sana ay gawin yung magandang pattern itong ginawa kong way ng salvation ng isang oras sa loob ng isang oras. So maraming salamat po at magsimula na po tayo sa ating question and answer. Wait lang mga kapatid. Ayan. Sige po, pakitype lang po yung salitang amen dyan at tatawagin ko po kayo. Yung mga gusto magtanong. O sige, yung mga gusto magtanong sa chat, pwede naman. Go ahead, babasahin ko yung chat nyo, sagutin natin. Okay? Sige po, pwede na magtanong o kaya magsalita na sa magtanong. Pwede po magtanong, Pastor Edwin. Magandang gabi po. Sige, tanong na po. Go ahead po. Hindi ko po alam kung pasok ba to sa topic, pero about salvation naman po siya, no? Actually, I want to ask po about sa naging salvation po ng mga Old Testament believers po. Kasi nagiging usapan din to kasi minsan, lalo na ng mga nasa pure grace, yung tungkol sa kaligtasan po ng mga Old Testament believers noon. Kung ito ba ay sa biyaya pa rin ba o dahil doon sa pagsunod nila sa kautusan? At kung sakaling ang isang Israelita o ang isang Old Testament believer ay hindi sumunod sa kautusan ng Diyos, may impyerno ba siya noon? Yun lang po, maraming salamat po. Okay, so magandang tanong po yan. Kung Old Testament ang salvation, ang pinakamalinis po na sagot po natin dyan ay naligtas din sila sa pamamagitan po ng pananampalataya, hindi po sa kautusan. I'm totally confident about that and I have a verse sa Bible na hindi sa gawa. Ano yung pinakamalakas na verse? Ang sabi sa Genesis chapter 15 verse 6. Wait lang Sabi Abraham. Sabi ito, Abraham believed the Lord and he credited into him the righteousness. Old Testament to Si Abraham po ay diniklarang matuwid dahil sa pananampalataya bago po magkaroon ng kautusan ni Moses. So yan po ay ginagamit din po mismo ni Apostol Pablo at ang sabi nga sa Romans chapter, Romans chapter 4, kung di ako nagkakamali, no? Romans chapter 4 verse 2 to 5, basahin natin. Sabi ni Pablo ganito
Kung pinawalang sala siya ng Diyos, sino daw si Abraham? Ito ang context. Tungkol kay Abraham sa ating ninuno, ano ba ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa mga bagay nito? Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mabubuting nagawa niya, may pagmamalaki sana siya, ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos. At ano ba yung sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. At verse 4, ibinibigay sa taong gumagawa ng hindi tinuturing na kaloob kundi kabayaran. Binibigay daw yung taong gumagawa ay hindi raw yung tinuturing na kaloob kundi yun daw yung kabayaran. English, maganda to sa English basahin natin. Sabi rito, no, NIV maganda Then when man works, his wages are not credited to him as a gift, but as an obligation. Kasi kung mabubuting gawa, ang kaligtasan mo, pero ang hindi yun matuturing na biyaya, hindi yun grace. To that is obligation, sahod yun, sweldo yun. Yun nasabi. Ngunit ang hindi nananalig sa sarili magawa kundi sumasampalataya sa Diyos ay mapapawalang sala sa mga makasalanan na itinuring na matuwid dahil ng Diyos sa kanyang pananampalataya. So babagsak pa rin tayo sa faith. At isa pa, no, nakalagay din sa Hebrew chapter 11, nakalagay po yun, yung buong chapter, ayoko nang basahin, na ang listahan po yung mga bayani po ng Old Testament sa Hebrew 12. Laging binabanggit doon by faith. By faith si Noah, by faith si Abraham, by faith si Moses. So hindi sinasabing by law, hindi sinasabing by sacrifice, by works. Ngayon, anong pagkakaiba? Tayo ngayon, tumitingin tayo sa pabalik sa natapos na gawa ni Kristo. Sila noon, tumitingin sila pasulong forward sa ipinangakong Redeemer. Naiintindihan po ba natin? At ang hindi pa nila alam kasi yung buong detalye po ng death and resurrection ni Jesus Christ. Kagaya ng sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Kaya yung isang sentence na ang mga tao ba sa Old Testament ay naligtas din ba sa pamamagitan ng pananampalataya sa ipinangako ng Diyos? Habang tayo naman ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa natapos na ginawa ni Kristo. Ulitin ko ang mga tao sa Old Testament ay naligtas din sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangako ng Diyos. Ayon sa Hebreo. At habang tayo naman, mga nakaraan, yung mga nasa New Testament, tayo naman ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa natapos na ginawa ni Kristo. At kung may nagtanong, naligtas ba sila sa pagsunod sa kautusan? Ang sagot po ay hindi. Dahil kung naligtas sila sa kautusan, hindi na sana kailangan si Kristo. Saan sa Bible yon? Galatians. Saan? Galatians. Chapter 2. Verse 21. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao ay mapapawalang sala sa magitan ng kautusan, walang kabuluhan ng pagkamatay ni Kristo. Kanino to? Sa mga naliligaw ng Christian Judaizer. Kasi ng mga Galatians, alam naman natin, merong nanggugulo sa kanila. Pinaliwanag nila na kahit kautusan hindi magliligtas, hindi na sana kailangan si Kristo. So saan tayo ngayon babagsak? Faith pa rin. Kaya sagot ko sa iyo kapatid, ito yung bago ko natutunan ngayon na sinasabi mismo ng gospel. Ayan po yung mga Bible verses. Logically, exegetically, in exegesis tayo. Yan po yung sagot. Ang mga Old Testament saints ay naligtas sa pamamagitan pa rin ng faith sa ongoing na darating na Kristo. Sa future na darating na Kristo na sa atin naman ay past na. Kuya Richard, okay po ba yung mga okay lang ba sa yung sagot kong yun? O, ano ba? Ano po di ba pastor dispensationalist naman po tayo sa TBOC? Sige. Iniisip ko po kasi pastor, tama po yung explanation po
na ang mga Old Testament believers po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at in example nga po si Abraham. Pero iniisip ko po kasi kahit pala nung panahon ni Moses ay kahit na under sila ng law ay naligtas pa rin sila dahil sa pananampalataya. So kaya po ang habol kong question is yung pagsunod ba nila sa kautusan ay bunga ba yun ng pananampalataya? O it's a mere obligation po? Wait lang kapatid, may kukunin lang ang verse. Okay, so ang tanong mo, ang pagsunod ba nila sa kautusan ay bunga ba ng pananampalataya, mga tanong na may mga under the law? So ang sagot po ay hindi naman po automatic na pareho po yung pagsunod sa kautusan at pananampalataya. Pero may connection po kasi sila eh. Sa Old Testament, ang taong may pananampalataya sa Diyos ay kadalasang sumusunod sa ipinapagawa po ng Diyos. Hindi para maligtas ha, kundi dahil naniniwala sila sa Diyos. Halimbawa, si Abraham, di ba? Naligtas ba siya dahil sa hinandog niya si Isaac? Yung ba ang kaligtasan niya? Of course, hindi. Naideklara siyang matuwid ayon sa Genesis chapter 15 verse 6 bago pa yung Genesis chapter 22. Kasi yung Genesis chapter 15 verse 6 ay yung pag-alay niya kay Isaac. Okay? Pero bago pa yun ay bago pa mag-Genesis chapter 22. Yung pagsunod niya kay Isaac ay bunga lang po ng pananampalataya yun kasi ligtas na siya. Natuwa siya. Kaya inialay niya si Isaac hindi para maligtas kundi dahil sa ninang kanyang pagiging matuwid. Naging matuwid na kasi si Abraham bago niya inialay si Isaac. So ganun din po yung mga under the law. Marami yung mga Israelito po kasi na sumusunod sa mga ritual, sakripisyo, ano pa ba. Yung mga pista-pista na yan, pero hindi ibig sabihin nun ay may pananampalataya sila. Kaya nga sabi ng Diyos sa Israel minsan, may sinabi, ewan ko sa Bible yun. The people honors me with their lips, but their heart ay malayo sa akin. Yun yung madadalas natin din naririnig, di ba? Kasi marami kasi sumusunod outwardly pero walang faith. Kaya ang tama po dyan ay ang pananampalataya po yung ugat, ay yung pagsunod po yung bunga. Yung works ang bunga. Yung pananampalataya ay ugat. Kagaya na sinabi ko kanina, okay, we do good works because we are already saved. At kahit under the law sila, hindi sila naligtas dahil sa perpekto nila sa pagsunod sa kautusan. Kasi malinaw ang turo ni Pablo eh. Sabi sa Galatians chapter 3, verse 11, malinaw na walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos sa magitan ng kautusan. Ayun ang lino, preo. Sapagat sinasabi ng kasulatan, ang pinawalang sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya at pinawalang sala dahil sa pananampalataya ay mabubuhay. Malinaw dyan, no, na kahit na sila ay under the law, if they believe for the incoming Christ, they will be saved through faith. At sinabi rin po kapatid sa Romans chapter 3 verse 20, ang linaw ba't talon tayo ng 20? Ngunit hindi kailangan ng tagapamagitan kung iisang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan. At ang Diyos ay, iisa. Ay mali. Mali yung verse na nakita ko. Romans chapter 3 verse 20 pala. Ayan. Mali, Pastor. Sablay ka. Ay, si Jesus ka. Romans 3:20 pala yun. Sorry. Walang tao mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ayan o. At dahil ang gawain ng kautusan ay ipamukha sa tao na siya'y nagkasala, hindi kayo liligtas niyan. Kaya babagsak ka talaga sa faith. Kaya ang sagot, hindi. Ang sagot kapatid, ang nagligtas ay yung mga may pananampalataya sa Diyos. Yung pagsunod nila ay expression lamang po ng pananampalataya po iyon. Hindi dahilan ng kanilang kaligtasan. Kaya dahilan kung bakit sila gumagawa ng mabuti, dahilan kung bakit sila nagsasacrifice, nagpipista, kasi ang kaligtasan pa nila ay faith sa incoming Christ.
Kaya nga, 'di ba, yung ginagawa sinasabi sa Bible na ang kautusan ay anino lamang ng darating, si Christ. Si Christ yung pinakatotoong object, yung anino lang yung law na yan. Kaya anong sagot mo, Pastor Edwin? Ang sagot, they will be saved through faith pa rin sa incoming Christ. Yun ang masasagot ko sa iyo, kapatid. Okay po, malinaw po, Pastor. Maraming salamat po. At karito po sa lahat po. Okay, so gagawin ko tong clip na to ng mga kapatid. Magandang tanong yung ginawa ni Richard. Sige, ipopost ko tong clip na to na regarding doon sa ang pamagat malamang nito ay paano maligtas yung mga Old Testament saints, di ba? So, salamat sa tanong mo, pre. Ang ganda ng tanong mo, pre. Ang ganda, ganda. Ay, Pastor, may habol po. Maganda po yung ano. Sorry po. May habol po dun sa in-calling message po. Maganda yung question habol. Kasi parang lumalabas daw, if kung faith po, so wala na daw po bang dispensation? Kaya ang katanong ko rin dito, saan ba tayo nagkakaroon ng tinatawag na dispensation? Tingnan mo mga kapatid, no? Marami tayong mga ICJSs kasi nung araw, kapatid. Ngayon, tinutuwid na tayo ng Panginoon kasi nag-aaral na tayo ng exegesis. Okay. Ganito lang naman yan eh. Saan sa Bible, sino may sabi na ang kaligtasan sa mga Hudyo ay sa magitan ng pagsunod sa kautusan? Saan? Wala naman eh. Ayun, nung pinakita ko sa inyo yung mga verses, 'di ba? Na kahit sila mismo, kahit si Abraham, kahit yung nasa Hebrews chapter 11, maliwanag doon na sila itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya, hindi dahil sa kautusan. Yun ang maging malinaw na ngayon. So ano hahatiin natin doon? 'Di ba? Ang pinag-uusapan kasi dito, we divide the scripture. So magitan ng magitan ng kaugalian. So magitan ng mga ritual. Sa atin, sa bagong tipan, hindi na natin kailangan mag-alay-alay para kasi nga tapos na yun eh. Pero walang kinalaman doon ng kaligtasan. Ang kaligtasan pa rin ay isa. Kaya mga kapatid, barado dito yung mga mid-acts. Barado dito eh. Sa mga verses na pinakita ko sa kanyo kanina, barado ang mid-acts dyan kasi lumalabas talaga dyan na ang kaligtasan pa rin ay kay Kristo. Iba nga lang yung approach. Iba kasi yung panahon. Okay? At malalaman nyo rin bandang huli na ang kaligtasan din during tribulation age ay grace pa rin. Paano ko sabihin ko sa inyo na during tribulation age, grace pa rin? Kasi dapat natin maintindihan mga kapatid, puno pa rin ng biyaya ang Diyos, noon pa lang kay Abraham. Mga tao lang ang gusto ng kautusan. Ano nakakalito sa dispensation? Ang nakakalito sa dispensation, yung mga paliwanag natin. Pero ang dispensation ay simple lang. Ang dispensation lang naman, ito yung panahon. Ito yung panahon ng mga tao, mga Old Testament saints under the law. Pero hindi naging malinaw doon kung ano yung kaligtasan. Ang kaligtasan ngayon, magiging malinaw na sila'y naligtas through faith. Dati kasi ang sagot ko dyan, hindi ko alam paano sila naligtas eh. Saan ka nakakita ng ganong pastor na ICJCs? Yung pastor na yung grabe yun. Ako nga pala yun, ako pala yun. Ganun ako dati, pero ngayon nasasagot na natin. No, through faith ang kaligtasan pa rin. Nung panahon na yun. Yung kanilang ginagawa mga ritual, expression lang yun. Expression. Okay. So sino ang bida? Si Kristo ang bida sa lahat ng panahon. Si Kristo pa rin ang bida mga kapatid. Kaya lumaya na tayo sa mga maling ICJSs natin, kinokorek na tayo ng Panginoon dito sa Bride of Christ. Inaayos na tayo ng Panginoon. Sino ba may sabi nun? Ako may sabi nun. Kanino galing ko natutunan yun? Alam nyo na kung saan ko natutunan yun. Ayaw ka na magsalita. Ngayon inaayos tayo ng Panginoon. So kay kapatid na Richard, yun lang masasagot ko sa iyo kapatid. Napakaganda ng tanong mo ngayon kapatid. Palakpakan nga natin si Pastor Richard. Nagkaroon tuloy ako ng magandang vlog. Kaya Richard, ganda ng tanong mo. 2 thumbs up. Galing. May nasagot ko ba o malabo pa? Usap lang tayo. Pag-usapan pa natin. Kasi pa rin. Okay naman po, Pastor. Maraming salamat po. Kasi at least naging malinaw sa akin na kahit kasi noon, parang meron akong duda na
parang pasok pa rin yung faith pero magulo pa siya sa akin. So ngayon naging malinaw siya sa akin. At yung paghahati-hati ng mga dispensation na yan, yung pala ay pagiging eisegesis pala kapag ka naging masyado kang OA sa paghahati. So Amen. OA tayo ng araw. right. OA. Ayun po, yun lang po. Maraming salamat po. Baka marami pa pong gusto magtanong. Shalom po. Karito Sige. po. Salamat. Kasi nga mga kapatid, tayo dito sa Bride of Christ, natututo tayo. Hindi naman tayo perfecto eh. Sinabi ko bang perfecto akong pastor? Sabi ko sa inyo, hindi ako perfecto eh. Pero ang mahalaga, ang ginagawa lang para masolusyonan to, pag nagkakamali tayo, aminin natin nagkamali tayo. Okay? Aminin natin nagkamali tayo. Hindi kagaya ng ibang channel dyan, mali na nga tinuturo, hindi na justified pa. Ayun, nagkaligaw-ligaw na ang turo nila. Ay, hindi ko sasama sa recording to. Okay. Naligaw-ligaw kung ano-ano mga palusot na mga ginagawa nila. Wala na. Kulto na. Kung saan sila nagpupunta. Tapos ginawa na sagrado yung Pastor Association. Saan sa Bible yung Pastor Association nagbibigay ng authority? Niloloko niya mga sarili niya, palibhasa, talo kayo sa debate, talo kayo sa article, hindi kayo mananalo. Kasi mga wala kasi kayong katwiran. Manong tanggapin nyo na mali mga naituro nyo, kagaya ng ginagawa natin, nagkamali tayo ng tinuro. So, may mga yan, gagawa ng article, panlaban, panira. Oh. Ano motibo mo? Bakit ka pa gumagawa ng article? We are here to share the gospel, but ikaw ang article mo para manira ng ibang pastor. Hindi na po, nawawala na po sila sa grace. Wala na. Tayo, mabuhay tayo na maayos. Kaya ako, binalik ko sa salvation ng topic natin. Ayoko nang pag-usapan ibang topic. Bahala sila sa buhay nila. Basta tayo, mabuhay tayo na may pag-aaral. Doon lang tayo mga kapatid mag-focus lagi sa salvation. Doon tayo mag-focus lagi doon sa pag-share ng tamang gospel. Purong biyaya. Okay? So wala, kasi pag ang nagdadrive sa iyo ay hindi na pag-share ng gospel, kundi para manira ka ng ibang mga tao, wala na, gospel na ng demonyo yung sinishare mo. Kasi yung turo mo bumabaligtad na. Ay nako, gising na ho tayo mga kapatid, hindi kasama sa recording to, sorry. Maraming salamat po, go ahead po, pwede na ho kayo magtanong po. Hello po, Pastor. Good evening po. Sige po. Pastor, nice to meet you na naman po sa online. Meron po akong connected po siya sa sa salvation po ulit. Sige po. Sa may Acts, yung kay Ananias saka kay Sapphira po. Pwede po basahin ko yung verse po. Ito ko po kasi yung ginagamit po ng mga perverted laban po sa OSAS. Ganun po kasi yun yung ginagamit po nila. So, yung dun po kasi sabi doon sa Acts 5 verse 3, then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart, that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of money you received for the land? Number 4, didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such thing? You have not lied just to human beings but to God. Lang po, tanong lang po if ligtas po ba sila or no po, yung si Sapphira po, and Ananias po. Thank you po. Okay po, so basahin natin by context, kapatid. At in-appreciate ko po yung verse na binasa mo ng English. Okay naman, naintindihan naman ng iba. Pero basahin uli natin through Tagalog naman para sa mga nakikinig. Okay. Sabi rito na meron namang mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Tingnan niyo mga kapatid, ang context natin dito, ang salvation ba ang context dito? Kaligtasan ba? Nawala ba ang kanilang kaligtasan? Yun ang hahanapin natin mga kapatid. Exegesis tayo. By context. Okay? By context. Di tayo depende sa isang verse. Di tayo aalis kung saan. Dito lang tayo. Sabi dito, no, meron namang mag-asawa na nagbenta rin ng kanilang ari-arian. Ananias, anong pangalan ng lalaki, at Sapphira naman ang babae. So, balit nagsabwatan ang dalawa at ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilihan. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbibilan mo ng lupa? So ano ang issue nila is about giving, about promising, pangako. Ang issue kasi dito is regarding dun sa
tumata yung parang disiplina, church discipline ang pinag-uusapan kasi dito eh. So bago mo ang issue dito ay between sa tao. Issue to sa pera. Sino ba? Oh. Kaligtasan bang binabanggit? I don't know. Hindi natin masasabi ang salvation nila, pero ayon sa context, ang context po nito is about yung kanilang mga napag-usapan, mga pangako. Usapang tao. Verse 4, bago mo pinagbili ang lupa, hindi ba iyon? At nang may pagbili na, hindi ba rin sa iyo ang pinagbilian? Bakit mo naisipang gawin yun? Hindi ka sa tao nagsinungaling kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya ay nawala ba ang kaligtasan? Hindi. Ang sabi, patay, bumagsak, namatay lang. Okay? At ang lahat ng nakabalita nito ay nangyaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Ano ang kinatakutan nila kasi namatay si Ananias? May sinabi ba dyan na namatay si Ananias at nawalang kaligtasan? May sinasabi ba? Wala naman sinasabi ang context ha. Pero basahin natin, baka meron eh, no? Lumapit ang ilang mga binata, binalot ang bangkay at inilibing. Sinabi bang napunta na impyerno? Nilibing lang, di ba? Oh, verse 7. Pag-aranang may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyayari. Kinausap siya ni Pedro, sabi mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuan ng halagang pinagbilan ninyo ng inyong lupa? Oo, yan lamang po, sagot ng babae. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu Santo ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ay ang isusunod. No, hindi napunta sa impyerno si Sapphira, may sabi bang ganon? Mga kapatid, sabihin nyo na akong pilosopo kasi context tayo eh. No, hindi nabuwal si Sapphira sa panan ni Pedro tamatay. Napunta ba na impyerno? Wala naman sinasabi, di ba? Pagpasok ng binata, nakita nilang patay na siya nilibing sa tabi ng kanyang asawa. So hanggang dyan lang yung istorya. Sabi dito na nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat na nakabalita nito. So tingnan niyo mga kapatid, no? Nagsinungaling sila tungkol sa halagang ibinigay nila. At ang judgment, physical death, kamatayan, physical death. Hindi naman sinabing tinanggal sa book of life eh. Hindi naman sinabi na wala yung eternal life. Hindi naman sinabi na napunta sila sa impyerno o na-unsaved sila. Hindi naman eh. Wala ni isa dyan sa context na sinabi, hindi ka nagsinungaling sa tao kundi sa Diyos. Pagkatapos ito'y namatay sila. Kaya exegetically, nasa text ay, alam nyo kung ano ang tawag po dito. Dapat kasi nating i-appreciate. Iba yung, ang tinuturo ng Bible, meron tinuturo na salvation. Meron naman tinuturo na church discipline. Walang pagkakaiba rito na sinasabi ni Pablo na ibigay kay Satanas ang taong yan. Hindi naman sinasabing salvation. Dapat kasi natin mga kapatid i-consider, hindi lahat lagi salvation. Meron pong sinasabi church discipline. Kaya nga lang, grabe sa kanila yung discipline, kamatayan. Bakit ganun? Ba't ganun katindi noon? Noon kasi, mga Hudyo, syempre himala. Isa sa himala sa kanila na kaya nilang pumatay ng tao, kaya nilang kaya ng Diyos na pumatay ng tao kapag hindi maayos ang iglesia. Remember, mga Hudyo to. Kailangan ng himala. Isa sa himala yun na ang disiplina ng Diyos ay patayin ka. Karapatan ba ng Diyos na pumatay ka? Of course, karapatan niya. Siya may bigay ng buhay, kaya may karapatan siyang pumatay. Pero walang sinasabi dyan na sila ay napunta na impyerno. Pastor, may related question ako dyan. Pwede? Wait lang . Kasi may mga believer kasi sa Corinto dati na namatay dahil sa disiplina ng Diyos pero hindi sinasabi ni Pablo na nawalan sila ng kaligtasan. Okay, sabi 'di ba, kagaya ni Pablo 'di ba? Ibigay niyo kay Satanas 'yan. So pansinin niyo, nasira yung laman pero yung spirit to be saved. Kaya yung once and always discussion po natin sina Ananias at Sapphira ay magandang halimbawa ng God church discipline. Dapat i-consider niyo 'to . Hindi sinasabing salvation o nire-revoke yung salvation. Ang Acts chapter 5 po, nangyari po yan noong unang yugto ng church. Napakasensitibo ng panahon na yun dahil nakakasimula pa lamang po ng New Testament church. At ang kasinungalingan nila ay naging public example po ng divine judgment.
Pero kahit ganoon, hindi pa rin sinasabi sa text na nawala ang kanilang kaligtasan. At ang pinakamalakas po na punto ng debate ay pagpapakita ng verse sa chapter 5 na nagsasabing nawala ng kaligtasan si Ananias at Sapphira, wala po kayo makikitang ganun. Kaya, Pastor, saan po galing po yun nawala yung kanilang kaligtasan? Ano ang nangyari sa kawalan daw ng kaligtasan? Ito ang dahilan. Ay, si Jesse. Sila lang ang nagsabi. Yung mga pastor lang ang nagsabi. Yan, nawala yung kaligtasan nila dahil nagsinungaling. Wala, ay si Jesse na kayo, oy. Wala naman sinasabing ganun eh. Okay, magsyadong OA. So, yun lamang po ang aking masasagot. Thank you po, Pastor. Yan talaga po mga answer ng mga perverted po eh. Wala sa Thank context. you Pag po, di sinabi, salamat. huwag tayong lalagpas na nasusulat. Kung walang sinabi, wala tayong dapat magbigay ng conclusion. Kasi pag nagsalita ka ng conclusion na ito nangyari dyan, ay si Jesus ka na. Yun lamang Thank po. you po, Pastor. Thank you po, Carito, and shalom po. Salamat. Ate Rosana, go ahead po. May tatanong po yata kayo. Pastor, parang sinagot mo na eh. Kasi, di ba, meron din sa Bible na mapapatawad pa, ganito, na hindi, pagka daw po nagkaroon tayo ng pagsisinungaling sa banal na espiritu, di ba, hindi mapapatawad. Di ba, parang gano'n. Parang nabasa ko yun sa Bible eh. Sinungaling ka na o magkasala ka na sa anak ng tao o kay Jesus, wag lang sa banal na Espiritu Santo. Diba? Parang nasagot niyo na yata kanina. Kasi ang context po kasi, wait lang Kasi ito ninyo mga kapatid Kaya maraming mga tao nalilito. Yung sa Acts chapter 5, hindi naman po kasi sinabi nagsinungaling sila sa Espiritu kaya hindi sila mapapatawad. Hindi yan ang sinasabi ng text. So, sabi diba sa verse 3, diba? Hindi nyo ba alam yan ay kasalanan sa banal na Espiritu. Tapos, hinatulan sila ng Diyos ng physical death. Yun ang nangyari. So, walang nakasulat na hindi pinatawad ng kasalanan o nagkaroon ng eternal condemnation. Ngayon, may nanggaling pa rin na hindi nagpapatawad. Sabi sa Matthew chapter 29. Matthew chapter 12 yun natin Ate Rosana, basahin nga natin. Yata, Matthew chapter Pastor. 12. Pero napahappy ako lang yun. Matthew chapter 12 po kasi, sinasabi kasi ni Jesus dyan, di ba, na yan ay blasphemy against the Holy Ghost, shall not be forgiven. Hindi ka mapapatawad kapag ikaw ay nilait mong banal na Espiritu. So, ang context po niyan, ano nangyari sa Matthew chapter 12? Kasi si Jesus Christ kasi, gumagawa po ng himala sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At nakita ito ng mga Pariseo. Kwento ko lang alam nila ang himala. Alam nilang hindi ito gawa ng tao. Pero sinabi nila, si Jesus yun nagpapalayas yan ang kapangyarihan niya ay galing kay Beelzebub. Sa madaling salita, tinawag nilang gawa ni Satanas yung gawa ng Espiritu Santo. Kaya ang context po ng blasphemy against the Holy Spirit ay simpleng, hindi po yung pagsisinungaling o yung pagkakasala o pagkakamali. Kundi ito po ay yung tinatawag na panlalait doon sa gawain ng Diyos na hindi naman nasasabi mong sa demonyo po yun. Yun po ay hindi mapapatawad kasi Magkaiba yung text. iba po yung topic. Ate Rosana, iba yung topic. Kumbaga sa pelikula, iba yung binabanggit ni Kuya Gerard, istorya ni Nora Honor, yung sa inyo po, istorya ni Sharon Cuneta. Ayan. Sorry po, Pastor. Joke lang. Okay lang. Salamat po. Wala, katuwa lang naman. Sige, okay lang. Good talaga. Okay lang po. Thank you Tanong po, Pastor. Sige po, Ate Rosana, salamat. Tanong pa ho, yung mga magtatanong. Pastor, pasensya na po ulit. Itong tanong po na ito, Pastor, ay hindi ko po actually tanong. Ito po ay tanong na galing po sa grupo po namin na medyo naging konting issue po siya kasi naging magkakaiba po yung stand or yung perspective. And I want na makarinig po ng perspective po ninyo pagdating po sa tanong na ito, Pastor. Sige po. Ang tanong po kasi is, ito naman ay
tungkol sa usapin ng pananampalataya na may connection po sa kaligtasan sa mata ng Diyos po. So, ang tanong po is, Pastor, ano po ba yung tunay na basihan ng tunay na pananampalataya? Sa ano po ba dapat magbase po? Ito po ba ay sa pamamagitan lamang ng full trust sa ginawa ni Kristo sa krus? O kasabay din po ba nito yung bunga o yung transformation as basis po ng kaligtasan sa mata ng Diyos? Para po maging malinaw lang po kung ano po ba talaga yung dapat na maging sagot po doon. Maraming salamat po, Pastor. So, ang tinatanong mo, ano ba ang basehan ng tunay na faith? Saan po ba magbabase? Magtiwala lamang sa gawa ni Kristo o kasama yung bunga? Ganun ba? Ganun ba ibig sabihin? Yung gumawa Yes. na mabuti. Parang Yes sinasabi po, mo rito na Pastor. faith in Christ then good works para ikay Yes maligtas po. kasama. Kasi pwede ko pong ikwento, Pastor, yung situation, paano napunta doon. Kasi ano po nag-uusap-usap kami sa GC about sa faith, ganyan. And then, ayun nga, mayroong nagsabi po sa amin na ang faith ay may kasamang transformation as evidence. Kaya medyo nagkaroon kami ng iba't iba ng perspective hanggang sa naiwan yung question na yan kung ano ba talaga yung tamang perspective na nakaangkla sa purong biyaya. Kaya po, nais ko po malaman po yung perspective po ninyo, Pastor. Maraming salamat po. Ang sagot po dyan, ang tanong, ano ba ang tunay na basehan ng kaligtasan sa mata ng Diyos? Diba? Doon tayo sa mata ng Diyos muna. Kasi ang problema sa atin, pinagsasama natin yung mata ng Diyos, mata ng tao. Pinagsama natin. Doon muna i-divide natin, mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos, ang sagot ng Biblia, pananampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawa sa krus. Yun po yung kaligtasan. At maliwanag naman po yan, 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, John 3:16. Sabi rito, hindi naman sinabi na ang sino mang may bunga ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi. Ang sabi ron, ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Hindi naman sinabi, ang sino mang sumampalataya at magbunga ay may buhay na walang hanggan. Hindi po yun ang sinasabi. Sa mata ng Diyos to Sa mata ng Diyos, isa lang, faith alone. Faith lang. Walang bunga. Hindi nire-required ang bunga. Ang nire-required lang ng Diyos, faith. Saan sa Bible na parang ganito ang sinasabi ng logic eh. Ang salvation pala ay ganito. Faith plus works. Ayan, tingnan nyo, perverted yan. Yan pala ang salvation natin, ganun ba yun? Kasi ang works, bunga yan eh. Yung faith, ito yung ating salvation. Kung sasabihin mong faith plus works yung nangyayari. Dapat kasi natin maintindihan mga kapatid, ang salvation by faith. Okay? Ang salvation. Tapos, ang works naman, para kanino? Para sa tao. Okay? Pakikisama sa tao. Bakit? Kasi 'di ba, sabi niya, pag faith alone lang ang salvation, ligtas ka na. Ngayon, ang sabi ni Kristo, ano sabi ni Kristo? Isang bagong utos ang pinapatid ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kanino niya tinutukoy daw yung bagong utos para sa tao? Okay. So, ganun din sa Acts chapter 16 verse 31. Sinabi doon na manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Yun ang sinasabi sa Acts 16:31. Pero hindi naman sinabi na manampalataya ka at magpakita ka muna ng sapat na bunga bago ka maligtas. O yun lang nakapako sa krus. Panginoon, nalalahanin mo ako na kayo nasa paraiso, na kayo naghahari na. Ang sagot ni Kristo ay gumawa ka muna mabuti at isasama kita sa paraiso. Hindi naman ganun, di ba? Ang sinabi, ngayon din isasama kita sa paraiso. So ano ang maaaring maging resulta ng kaligtasan? Ang kaligtasan ay sa umagitan po ng pananampalataya kay Kristo, mga kapatid. Ang bunga ay usapin po ng paglago. Doon papasok yung discipleship.
paglalakad sa espiritu at spiritual maturity. Sa madaling salita, ang works po ay para sa tao for your spiritual maturity. Pagbabago ng ugali. Kasi kung sasabihin mo na magbago ka muna ng ugali para ka maligtas, edi perverted na tayo. Guys, ba't huwag kayo maliligaw? Nililigaw tayo ng demonyo talaga. Walang kinalaman ng work sa salvation. Faith lang. Faith to the finished work of, to the works of Christ. Work of Christ. Di ba gumawa ko dati ng sketch niyan? Iba yung work sa tao, iba yung work sa Diyos. Iba yung relasyon sa tao, iba yung relasyon sa Diyos. Pag-iwalayin nyo yun. Walang kinalaman ng Diyos sa works natin. Ang kinalaman ng Diyos sa atin yung works ni Christ. Okay? So, need ba ang bunga para maligtas? Kung ibig sabihin ay kailangan ko pang magpakita muna ng bunga para tanggapin ako ng Diyos, ang sagot po ay hindi. Dahil kung may dadagdag kang bunga ng iyong good works bilang requirement ng kaligtasan, hindi na yun grace lamang. Hindi, that is not grace alone. Ang linaw-linaw sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, mga kapatid, di ba? For by grace we are saved through faith, not by works. Kontra yung works sa grace. Ba't mahahaluan ng works? Wala na, perverted na tayo. Kaya ang pinakasimpleng sagot po sa tanong mo po kapatid, ang basehan po ng kaligtasan ay buong pagtitiwala kay Kristo at sa kanyang natapos sa gawa sa krus. Ang bunga po ay hindi ugat ng kaligtasan. Ang bunga ay maaring resulta ng buhay na pagkatapos mong maligtas. Yun po ang sagot po kapatid. So sa tingin ko kapatid, yun po ang tamang sagot po natin dyan. Ayon mismo sa Biblia. Hindi ko to sagot ayon sa gospel ni Pablo to mga kapatid. Okay po, Pastor. Maraming salamat po. So, ang conclusion po talaga is tayong mga tao, when we see people declaring themselves as born-again Christian na nananampalataya sa purong ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, hindi natin sila pwedeng husgahan kung sakaling nakikitaan pa rin natin sila ng mga kamalian o nakikita Amen. Thou shalt not sila ng judge. hindi paglago. So, hindi talaga tayo maghahanap ng ebidensya. Yun po. Kasi Yun. Maraming salamat po. Kasi bunga nga Paano kung Yes, paano kung ang bunga na kailangan mo muna magbunga para maligtas? Mga kapatid, tayo mga nasa pure grace, nililigaw tayo ng demonyo ngayon. Ingat kayo sa ganyan turo. Huwag niyo pagsamahin ng grace sa works, yun ang usapan. Pag dito sa pure grace may nagtuturo ng ganyan, hindi ko gagawin pastor yan. Ayoko ng perverted gospel. Guys, perverted gospel yan. Alam na alam niyo yan. We are saved by faith alone, through Christ alone, by His grace alone. Pag merong works, patay kayong bata, kayo, tandaan niyo yan. Pipingutin ko mga tenga niyo pag nagpastor kayo. Walang puwang dito sa pure grace ang may works. Kaya nga pure grace, bakit may works ng salvation mo? Kasi problema, ihiwalay kasi natin yung Diyos sa tao. Sa Diyos, ligtas ka na, dahil kay gawa ni Kristo. Ang poproblemahin mo lang yung tao, doon yung bunga. Wala ka naman dapat patunayan sa Diyos na nagbubunga ka Remember, ang ating mabubuting gawa ay basahan sa mata ng Diyos. Hindi yun ang tinitingnan ng Diyos sa atin yung bunga, tinitingnan ng Diyos sa atin yung bunga ng ginawa ni Kristo. Kaya nga di ba nakalagay sa John chapter 15, ako ang puno, kayo ang mga sanga, ang nagbubunga, ayun yung bunga ni Kristo. Hindi bunga mo. Kasi yung bunga mo, wala. Sablay ang bunga mo. Hindi sapasayan. Kaya nga binayaran ni Kristo yung kasalanan natin. Bakit kailangan pa ng bunga mo para maligtas? Ingat po tayo mga kapatid. Huwag tayo masyadong overthinker. Huwag natin gawing komplikado ang salvation. Simple lang ang salvation. Usapang Diyos, salvation. Usapang mabubuting gawa, tao. Iwalay natin. Divide natin. Pag mabubuting gawa sa tao, pag salvation sa Diyos. Yung salvation na yun, may ginawa si Kristo. Tapos na yung laban dun. Okay. So, yun lamang po. Okay po, Pastor. Salamat po. Kaya, intentional lang po yung question ko. Kasi po, as in, alam ko, nakikinig po siya ngayon dito po sa meeting na to para po magsilbing, kalinawan kung ano ba talaga yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus
at para maging malinaw na rin no sa lahat ng mga nalilito pagdating po talaga sa usaping kaligtasan po. Maraming salamat po sa lahat. Yun na lang po at para sa mga ibang magtatanong pa, okay po. Welcome na po ulit ang floor. Ayan. Pure grace nga tayo eh. Ako nga galit na galit nga doon sa ano eh, may mga kahit nga deklarasyon ayoko ng ganyan eh, works pa kaya. O di ba? Alam naman natin na tinuturo natin sa full grace kahit yung gawa mo o mismo yung salita mo, hindi mo dapat ipagmalaki sa Diyos yan. Kaya nga tayo galit na galit sa mga declaration na declare muna bago mangyaring isang bagay para paboran ka ng Diyos. Galit na galit nga tayo dun eh. Kasi hindi nang tinuturo ng Biblia, hindi purong biyaya yun. Wala, di ba sabi sa Bible, kapag ang isang grace, pinatakan mo ng works, hindi na grace yun, works na yun. Kaya mga kapatid, dapat purong biyaya lamang tayo. Ang kaligtasan natin, purong biyaya. Ang salvation, ang blessings ng Diyos, purong biyaya. Puro lang na po, ang gagawin lang natin, purong pagtitiwala, pagtitiwala, pagtitiwala. Wala kang sasabihin, wala kang gagawin. Tiwala, tiwala, tiwala lamang. Doon sa tinapos na gawa ni Kristo. Hindi na kailangan ng mga kung ano-anong mga alam niyo na yan. Ay, nako. Sige na nga. Okay, so 9:52 p.m. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong time. At syempre medyo alam ko na marami pa kayong tanong. Kaya nga lang, kailangan na nating tapusin ang ating sessions ngayon. At maraming salamat sa mga umaten. Mga kapatid, mahal na mahal ko po kayo talaga lahat. Nais kong maging malalim kay salita ng Diyos. I am very, very, very proud of you na nakikita ko po kayo na kayo interesado sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ayokong maging isang Edwin Francisco lang ang mga ngaral dito. Gusto ko dumating ang oras kayo din. Walang pastor association na magbibigay ng authority sa inyo. Ang authority natin ay nanggagaling kay Kristo, hindi sa mga politika ng mga pastor na yan. Okay? Hindi, wag kayo maniwala sa mga ganun na kailangan mo daw kung ano-ano mga association. Wala politika, hindi tayo papasukan ng politika. No politics here. Lahat po tayo ay sa biyaya lamang po tayo ng Diyos tumatayo, hindi sa ating mga kung ano yung tinapos, talino. Yabang lang po tinuturo sa atin ng mga ganyan. Politika, wag ko isasali dyan sa mga ganyan. Kung ang Pastor Association ay puro politika, layasan nyo yan. Hindi makakatulong yan. Dumepende kayo sa salita ng Diyos. Dumepende kayo sa tinapos na gawa ni Kristo na tayo binigyan ng kaunawaan. Okay? Ang authority po ay nasa banal na spirito, hindi doon sa kung ano-ano. Okay? Ano yun? Walang katapusang walang katapusang yun? Para tayo mga Katoliko. Kailangan ng mga obispo mag-meeting-meeting para buuin ng Biblia hanggang sa nakabuo sila ng katekismo, hanggang sa nakabuo sila ng doktrina. O ay di parang Katoliko rin tayo. Huwag kayong magpapadaya sa mga asosasyon ng mga pastor na yan. Niloloko lang po tayo. Wala po sa Biblia po yan. Si Pablo nga, may asosasyon ba siya? Si Pablo, sabi niya, di ba? Ang aking tinuturo ay hindi kathan ng isip ng tao. Hindi galing sa tao, kundi sa ating Panginoong Hesus mismo. Maaaring sabihin nila sa akin, Pastor, ay si Jesus ka eh. Ang sinasabi ron, si Pablo. O sige, sabihin natin si Pablo. Ang tanong, saan sa Bible na si Pablo ay kailangan ng Pastor Association para tinawag siya? Saan? Saan sa Bible? Saan? Wala, di ba? Kaya huwag kayo magpapaluloko sa mga pastor na nagpapalusot na lang. Ingat-ingat kayo dyan. Tandaan nyo, iisa pa rin ang ating bagay kung bakit tayo nakakatayo. Nakakatayo tayo dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Naging pastor ka dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Hindi aksidente na ikaw ay naging pastor. Naging pastor ka dahil sa biyaya ng Diyos, hindi sa Pastors Association. Kaya nga tayo kumakanta ng only by grace we stand. Nakakatayo tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Nasaan ang biyaya doon? Okay? So, maraming salamat po. Palakpakan natin si Lord. Galit na naman sa akin itong mga parot na to. Okay, so maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Mag-aral po tayo mabuti. Huwag niyo pababayaan ang mga sarili niyo. Mag-aral kayo ng Bible. Lagi niyong hasain ang inyong salita ng Diyos na meron sa inyo. Tandaan po natin. Ang gospel po ay pag-aaral po ng salita ng Diyos. Okay? So maraming salamat po. Enjoy your blessings po.
Salamat po, Pastor. Thank you po. Maraming salamat po. Salamat po, Pastor. Good night. Charito sa lahat. Topic ni Pastor. Love you all. Love you very much mga kapatid ko sa Bride of Christ. Pamilya ko po kayo. Nawa rin pamilya rin po ang magtingin natin sa isa't isa. Maraming salamat po. Good night po.